Pambihirang sentro yan, si Jalen Williams. Kulit din itong OKC eh. Kitang-kita nyo naman yung size deficit nito ni J-Dub kay Zubats. Ganyan nga po ang ginawa ng OKC, gawa ng injured po ang kanilang starting center na si Chet Holmgren. Sabay yung isa naman nilang big man na si Hartenstein ay injured din. May iba pa naman silang mga big man sa team na ito like si Ousmane Dieng. 6'10 to at kaya naman po maging sentro, pero for some reason ay si Jalen Williams ang ginawa nilang starting big. Paano kaya ang ginawa nilang diskarte? Dito pa lang sa unang possession ng laro, malamang ang ginawang goal ng Clippers ay i-feed itong si Big Zoo kasi kayang-kaya naman talaga niya yung matchup na ito. Kaunting bomba lang sa ilalim at makakascore na rin yan. 9 times out of 10 ay ganun po ang mangyayari kung sobrang lalim na ni Zubats. Kaya yung goal nga rin po ng OKC ay wag siyang maging malalim enough sa loob para kawawain sila. Then mukhang na-underestimate po ni Zubats tong haba ng galamay ni Williams. 7'2 po ang wingspan nito at considering na 6'5 lang siya, ay mahaba na talaga yan. Gamit na gamit itong wingspan niya sa pag-agaw nitong bola. May extra kumpiyansa rin talaga ang Clippers ngayon sa pag-atake kasi tignan nyo, 6'5 na player lang ang nag-aabang sa kanila sa loob, pero masisipag din talaga dumepensa itong Thunder team na ito, mga idol. Kita nyo rin yan dito na lahat sila ay nagkaintindihan sa mga dapat nilang gawin. Nag-help po itong si Shea sa drive dyan para sa ibabaw pa lang ay hirap na itong si Norm. And dahil abangis nga po si J-Dub dito, kahit na tao niya si Zoo, umalalay si Joe dyan sa kanya para hindi madrap pa ng maayos, at ayun nga rin po yung nangyari, nakaagaw na naman sila. Mintis po ito, mga idol, pero kita natin na sa opensa, medyo lugi rin talaga si Zubats kasi parang wala siyang magandang matchup dito sa lima ng OKC. Kaya nag-try din po itong Thunder na i-exploit yung pagiging mabagal niya, mintis nga lang po. Again dito, binibigay nila kay Zoo kasi siya naman din talaga ang may advantage kapag nasa opensa ang Clippers. Actually, akala ko nga mas madalas nilang gagawin to, pero pangalawang beses pa lang to ngayong first quarter na pinapaposte nila si Zubats. At may kita mo kung gaano kahanda rin ang OKC sa ganyang ISO nung big man, preparado talaga. Ang tanging paraan din kasi para mapigilan to ay sa pamamagitan ng help defense. Ginagawa na nga rin po yan ni Dort, kita nyo. Pero nag-open up naman to sa ibang players ng Clips, no? Ayan, nakapag-cut nga si Norm. Though napakaganda po ng recovery ni Shea dito, isa rin po itong may mahaba na wingspan, mga idol. 6'11 naman yung wingspan niya. So talagang defensive versatility ang mayahatid mo kung mayroon kang mahabang mga galamay din. Good help to sa kanila, kay Dort dun sa double. Sabay si Shea ngayon bilang bigla ang last line of defense, ayos din. Ito yung sinasabi naman din natin na kapag sobrang lalim na ni Zubats, most likely mangangain na rin siya. Ganda pa nga rin po ng help ng OKC dito Tulong-tulong pa rin. Dalawa silang nag-help dyan pero may soft touch around the basket po itong si Zoo, mga idol. Alam mo na rin na yung OKC yung nagdidikta ng laro kasi yung Clippers pa ang nag-adjust sa kanila. Tignan nyo. Dunn, Harden, Batum, Porter, tapos Jones Jr. Inalis din po nila si Zubats kasi siguro feel nila ay mahihirapan sila sa matchup. And dahil wala na nga rin po yung main rim protector ng Clippers, ganyan na nga rin yung pag-atake ng OKC sa interior D ng kalaban, basic kay SGA. Hinahanap na naman po ng Clippers itong si Zubats at ganito talaga dumepensa ang OKC. Abangis itong si AJ Mitchell. Ayos nga yung pwesto niya dyan kasi kung sakali man na magda-drop step itong si Zoo ay andyan siya at nakaabang. May plano talaga ang OKC rito, mga idol, at pati nga yung assistant coach nila ay nagbibigay pa ng pointers dyan. Nalito na nga lang din talaga si Zubats dahil sa makulit na depensa nitong Thunder. Tao naman ngayon ni Zubats itong si Kenrich Williams, swing player din ito, mga idol, at nalulusutan nga ng OKC yung depensa ng Clippers dahil sa dyang big man nga lang din si Zubats. Nag-abang siya dyan kasi papasok na nga si Shea sana at siya yung rim protector. Then nalimutan na lang niya yung tao niya, kawawa talaga siya sa small ball na ito. Ganyan din dito, mga idol, tao niya si Dort, no? Sabay nawawala na lang din si Zubats dahil kinakailangan niyang mag-help. Ayan na naman siya sa loob gawa nung may umaatake, tapos may nag-cut din. Yung pagiging slow-footed niya ay na-expose dito ng OKC at isa na namang tres po ang naging resulta niyan, tao niya itong si Dort. Umi-effect na naman yung haba ng arms ni J-Dub dito, mga idol. Then ang score, mga idol, ay 115 to 110. Kanina tambak pa to pero nakahabol pa ang Clippers. At kita pa rin natin yung speed advantage na nagagawa ng small ball lineup na ito ng OKC. Asa labas na naman kasi itong si Zubats dahil kinailangan niyang tauhin itong si Dort. Nakakailang ters na nga rin to this game Kaya marapat lang din na dumikit siya. Hindi na nga lang din po nakadepensa itong si Zoo at ganyang pinisikal ni Dort. Sabay dito, ayan, tao muli niya si Dort at nalito na nga lang siya. Nanigas nga halos kasi hindi na niya alam kung mag-help ba siya kay J-Dub o mananatili dyan kay Luguentz Dort. Sabay yung reaksyon niya parang wala ganun talaga. So paano po nanalo tong OKC sa dulo at ngayon ay dikitan? 2 points lang ang lamang nila? Well, hindi rin naman entirely dahil sa small ball to, mga idol. Yes, small ball pa rin naman sila ngayon pero kita nyong hindi nila pinapahirapan si Zubats tulad ng mga sinabi natin kanina. Sa dulo ay umasa pa rin talaga sila sa production at shot creation ni Shea kung saan wala naman din siyang advantage na kahit ano kontra rito kay Coffee. Talagang superior offensive weapon nga lang din siya at ganyang nakasungkit pa ng foul.
Pero ayun, nahirapan din talaga ang LA Clippers sa ganitong lineup ng OKC mga idol. Nahirapan pa to the point na sila na ang nag-adjust at hindi po yung Thunder. Handa sila na depensahan si Zubats, and although nakaka-score naman siya, lalong-lalo na noong second half, nanatiling masipag pa rin talaga ang OKC. Kitang-kita yon sa kung paano sila mag-help sa isa't isa, kaya no wonder na sila po ang top team ng Western Conference ngayon. No big man, no problem talaga. Basta may tiyaga. Ano po masasabi niyo sa video natin ngayon mga idol? Ilagay niyo lang po ang inyong mga komento sa ating comment section sa baba. Kung nagustuhan niyo po ang ating video ay pipindot na lang idol ng like button, mag-subscribe ka na rin sa ating channel, at ako nga pala si Jonas PB, and as always, hanggang sa muli.